May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga! Hello, pride for you. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dunit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, ba't ibang anggulo? Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Vara Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Oras, alas 4:10 ng hapon. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Thank God it's Friday! Not yet. Ay, hindi ba? Kasi feeling ko Friday na yung pakiramdam ng mga tao kasi long weekend. Yes. Oo, Thursday pa lang pala. Happy weekend! Oh, yun, pwede na, valid. Oo. Usually, pagka ganyang long weekend, so bukas Friday, holiday, then walang pasok ng weekend ng 2 araw. Usually Tapos ang ginagawa, pagdating ng Monday, nagli-leave. Sick leave or VL. Yung VL, kapag kaubos na yung sick leave mo, bigla ang leave. Yes. Magandang hapon po sa lahat ng mga nakasubaybay sa ating palatuntunang break time sa ating himpilang DZRH. Makakasama niyo po, ako po si Thea Petro Carpuz. At sa ngalan ni Boss Dayo Makalma, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At narito na po ang ating mga headlines ngayong araw ng Huwebes. At nakahabol na nga ng tuluyan sila kay. Headlines muna tayo. Ang National Capital Region Police Office naka-full alert na ngayong hapon para sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan bukas. Unang batch ng private prosecutors na tutulong sa pag-ausig ng Kamara para sa impeachment trial ni VP Sara Inanunsio. Nako! Malungkot na naman ang ating mga misis dahil singil ng Meralco ngayong buwan, tataas na naman. What else is new? Wala. Bepol sa malakas na lindol sa Mindanao, sumampa na sa 47. Dami ng aftershocks, nasa 3,000 na. Controversial na coach ng Ateneo de Manila University basketball team ipinatawag ng DOLE. Iran gumanti sa pinakabagong pag-atake ng US. President Trump nagbanta ng mga susunod pang opensiba.
Pangulong BBM biyaheng Russia sa susunod na linggo. Website ng Senado na hack. Naku, sino kaya ang perpetrators? Natukoy na eh. Ay, talaga ba? Sino? Mamaya. Uy, nakakalungkot naman ito dahil 2 ang patay sa sunog na naganap sa Naga City. Yan po ang ating mga headlines. Narito na ang detalye ng ating mga balita. RH Break Time! Umpisa ngayong hapon ay isa sa ilalim na sa full alert ang buong puwersa ng National Capital Region Police Office bilang paghahanda sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan bukas. Ayon kay NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, mahigit 8,000 pulis ang ipakakalat sa buong Metro Manila para siguruhin ang mapayapang pagdiriwang ng Independence Day. Kabilang sa lugar na babantayan ng Rizal Park, Bonifacio Monument at Ipinaglabanan Memorial Shrine kung saan gagawin ang tradisyonal na flag raising at wreath-laying ceremony. Sinabi ni Asilo na naka-standby na din ang command and control systems, gayon din ang emergency response assets para sa mabilis na deployment sakaling mangyari ang hindi inaasahang sitwasyon. Nauna nang ipinahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na patuloy ang ugnayan ng sandatahang lakas na sa PNP sa pag-monitor laban sa potential security risks, kabilang ang mga impormasyon online tungkol sa planong panggugulo umano sa Independence Day. Pansamantalang isasara ang ilang kalsada patungo sa Rizal Park sa paggunita ng Araw ng Kalayaan bukas, June 12. Ayon sa MMDA, isasara mga ito simula alas 5 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Kabilang sa mga tinutukoy na kalsada ay ang Ross Boulevard mula Buendia hanggang sa Anda Circle. Gayun din ang Bonifacio Drive mula P. Burgos hanggang Anda Circle. Ang PM Calao at P. Burgos ay isasara din mula Taft Avenue patungo sa Rojas Boulevard. Sarado rin ang Finance Road. Umpisa bukas ng alas 5 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga mula Taft Avenue patungo sa P. Burgos Drive. At sarado din bukas ng umaga hanggang alas 11 ng umaga ang Kabigbak Road, Independence Road, South Road at maging ang Maria Orosa mula sa TM Calao patungo sa P. Burgos Drive. Nagabiso ang MMDA na gamitin muna ang ilang alternatibong ruta sa Buendia Avenue para sa mga patungo ng northbound at Soriano Avenue kung papunta naman sa southbound. Samantala, magsasagawa ng assessment sa Senado para tingnan kung kailan ibababa ang heightened alert status. Ayon kay Chief na Office of the Sergeant at Arms, retired Police Major General Alfred Corpus, humingi na sila ng tulong sa mga law enforcement agencies para sa validation ng intelligence report na ibinahagi ng NBI na panggugulo sa Senado ng mga armadong grupo na siyang naging batayan kung bakit naghigpit ng seguridad at work from home schedule sa Senado. Nahack ang website ng Senado kaninang umaga. Ito ang kinumpirma ng Electronic Data Processing Management Information System o EDP-MIS Bureau ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Magkaroon naman ng hindi otorisadong pagbabago o website defacement ang official website ng Senado. Agad din umano itong natuklasan ng EDP-MIS kaya naglatag ng mga security protocols upang protektahan ang website ng kapulungan. Sa paunang resulta ng investigasyon, walang nakompromiso o nakuha ang mga hacker ng mga sensitibo o confidential na information mula sa website ng Senado. Isang nagpakilalang Pinoy hacker na nagtatago sa pangalang o bansag na Nullsec Philippines ang nagsasabing sila ang nang-hack sa website ng Senado bilang protesta umano sa mga nangyayaring katiwalian at kawalan ng accountability at transparency sa gobyerno.
Samantala, pinangalanan na ng House Prosecution Panel ang unang batch ng mga private prosecutors na voluntaryong tutulong sa gaganaping impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Inanunsyo ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro ang listahan ng mga pribadong abogado mula sa 3 kilalang law firms na magsisilbing pro bono o libreng katuwang ng 11-man House Prosecution Team. Mula sa PECA Bar Law Office, kabilang sa mga tutulong sina Attorney Marforth Fua, Attorney James Brian Ibrahim Ali, Attorney Erwin Matib at Attorney Justin Ann Lamarca. Kasama rin ang Kapunan and Castillo Law Office sa pamumuno ni Attorney Lorna Kapunan, kasama sina Attorney Sonia Margarita Benemerito Castillo, Attorney Diana Melissa Lorenzo Singian, Attorney Lino Chris Kapunan at Attorney Bettina Zamora. Habang ang Sapayan Lim Alvarez and Ligutan o Saligal naman ay pamumunuan ni Attorney Amando Vergil Ligutan na siya ring tumatayong legal counsel ng mga complainants sa ikatlong impeachment complaint laban sa Vice-Presidente. Ayon kay Luistro, marami pang mga abogado ang nagpahayag ng kagustuhang tumulong dahil sa paniniwalang malakas ang kanilang kaso upang mapanagot si VP Sara. Matindi din yung Yes, ang dami. mga law firm, ano? Yes, na mga batikang lawyers Lalo na yung yung PECA Bar. Oo. Matitindi mga miyembro niyan. So good luck po. Oo. Siguradong mapapasabak sila ng tagisan ng talino sa Sana mga lang- abogado ni Vice President Sara Duterte. Ayan. Ang gusto ko lang talaga mapalabas ang katotohanan. Yes, regardless kung kanino pa sila kaanib na law firm. Kung ano lang yung totoo, yun lang yung gusto natin. Ang importante, manaig ang katotohanan. Yes, maraming salamat po. Babiyahe patungong Kazan, Russia si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa June 17 hanggang 18. 2 araw lang ha. Sa press briefing, inanunsyo ni Palace Press Officer Claire Castro ang kumpirmasyon ng Department of Foreign Affairs na dadalawang presidente sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ayon kay Castro, bilang kasalukuyan chairman ng ASEAN ay tututukan at susuriin ni Pangulong Marcos ang estado ng kooperasyon ng rehiyon sa bansang Russia. Sa ngayon ay wala pang ipinapalabas na detalye Malacanang kung magkakaroon ng bilateral meeting si Pangulong Marcos at si Russian President Vladimir Putin sa naturang biyahe. Pakinggan natin si Yusek Claire Castro. Bilang ASEAN Chair, ang Pilipinas, pangungunahan natin ang pagsusuri sa naging takbo ng ating kooperasyon at relasyon sa Russia. Kasama rin dito ang pagtatalakay sa mga susunod na hakbang upang higit pang mapalalim at mapalawak ang ugnayan ng Pilipinas at Russia at ng ASEAN. Sa iba pang balita, tataasan naman ang singil ng Meralco ngayong buwan. Ayon sa kumpanya, halos 15 sentimos bawat kilowatt hour ang magiging increase sa power rate ngayong Hunyo. Nangangahulugan na ang mga kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour ay magbabayad ng karagdagang 29 pesos and 76 centavos, habang ipinaliwanag ng Meralco na ang pinakabagong adjustment ay resulta ng mataas na generation charge. Malungkot lang para sa ating mga consumers. As usual, yun lagi ang binabanggit ng Meralco tuwing nagkakaroon ng adjustment. Wala naman tumataas tayong ang generation charge. Parang lang yung oil company, pag tumataas, ituturo yung presyohan sa world market. Wala naman tayong magawa. Yun nga lang. Ang masakit na katotohanan na dapat nating tanggapin. Tinatanggap na lang na pilit kasi kailangan natin ng kanilang serbisyo. Tama, parang isang mapait na katotohanan. Kailangan mo lunukin para gumaling ka. Sana nga, di ba? Samantala, umabot naman sa 47 na ang bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, lalo na sa Maasim, Sarangani. Sa panayam ng DZRH, Assistant Secretary Rafi Alejandro, Deputy Administrator ng Office of the Civil Defense, sinabi na opisyal na mula sa bayan ng Glan ang 2 karagdagan pang nasawi. Nadagdagan din ang bilang ng mga nawawala mula 17 ay umabot sa 31
ngayong araw ng Huwebes, habang abot naman sa higit 660 ang bilang ng mga nasaktan kasunod ng malakas na lindol. Ayon kay Alejandro, mahigit sa 75,000 pamilya ang apektado ng kalamidad mula sa 291 mga barangay sa Regions 11, 12 at maging sa BARM. Sa ngayon ay abot na sa 666.5 million pesos ang halaga ng pinsala sa mga infrastruktura kasunod ng malakas na lindol. Kaugnay pa rin ng nangyaring pagyanig sa Mindanao, umabot na sa higit 3,000 ang naitalang aftershock sa Mindanao kasunod ng pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa Maasim, Sarangani noong Lunes. Ayon sa PHIVOLCS, umabot sa magnitude 6.4 ang pinakamalakas na aftershocks. 790 sa mga naitalang aftershock ang natunto ng lokasyon habang 61 naman ang naramdaman. Una nang sinabi ng PHIVOLCS na posibleng maramdaman ang mga aftershock ng hanggang 1 linggo. Kaya pag-iingat pa rin. Oo, Iba yung pag-iingat pa rin po matagal-tagal pa pala, sa lahat ng no? mga kababayan natin dyan sa Mindanao. Sana po makaraos kayo ng sa lalong madaling panahon. Hindi ba? Meron yung ibang klase yung trauma. Nakakatakot, di ba? Lunes na lunesan sila. Pero mo halimbawang kung hindi man bumuwal or nag-collapse yung bahay mo, sigurado may mga crack dyan. Oo. Pero maswerte ka kung ikaw ay ipagpasalamat pa rin natin ang ating kaligtasan at ang buhay. Samantala, sinimula na ng Department of Public Works and Highways ang clearing operation sa Gumuong Gusali kung saan nakatayo ang isang fast food chain at ang yung himpilan ng Love Radio natin sa General Santos City. Agarang ipinagutos ni Secretary Vince Dizon ang deployment ng heavy equipment para maalis sa mga nagkalat na debris. Patuloy din ang sinasagawang assessment ng mga otoridad sa iba pa ng gusali para masuri ang tinatawag na structural integrity. Una nang nagbigay ng direktiba si Pangulong Marcos sa mga ahensya ng pamahalaan na magpaabot din ng tulong sa mga pribadong establishmento na naapektuhan ng lindol. Babalikan pa natin yung pang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Pilipinas, ang oras alas 4:25 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Wala nang Fabcon, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation through capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa isang konserbatibong bansa tulad ng Pilipinas, hindi maitatanggi na madalas pa ring mailap at tikom ang bibig ng maraming Pilipino pagdating sa usaping mental health. Pero sa kabila nito, aktibo pa rin kumikilos ang pampubliko at pribadong sektor sa social media para imulat ang mata ng publiko sa halaga ng mental health at ilapit ang serbisyo para sa mga nangangailangan nito. At isa nga sa kanilang inisyatiba, ang Mental Crisis Helplines, kung saan one click away na lang ang paghingi ng tulong. Bagay na mahalaga para kay Dr. Kurt Arcangel, isang psychologist. I've been part of the NCMH Crisis Hotline before. So para sa akin, napakahalaga ng mental health lines, lalo na sa mga moment of crisis. No, for example, lalo na sa Pilipinas, diba? Marami tayong mga or daanan tayo ng mga natural calamities, lalo na bagyo. No? Ang mental health helplines or hotlines, they provide immediate support. So sa mga taong walang ibang malapitan or makausap, lalo na sa oras ng pangangailangan, okay? These helplines are or can offer
emotional and psychological first aid. Para kay Dr. Kurt, nagsisilbing tulay ang crisis hotlines para mabilis na maabot ng publiko ang psychological assistance na kinakailangan nila. Nagkakaroon din anya ito ng positive impact dahil nagsisilbi nila itong karamay sa gitna ng pag-iisa. A professional usually start by creating a safe and calming environment para sa caller. Yan ang number one na dapat tandaan na as a responder, no? Syempre, they listen actively, right? Nagpapakita tayo ng empathy at inutulungan natin ang caller na i-regulate ang emotions nila. Paalala pa nito, professional man o hindi, maliban sa pakikinig ay kailangan din nating maging sensitive para tulungan silang maramdaman na totoong may nakikinig at nakakaintindi sa kanilang pinagdaraanan, gaano man ito kabigat. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na tumitmancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan. Oras sa Kuyang Larry Francisco, alas 4:32. At bago ang iba pang mga reports, meron muna tayong flash report. Flash Report. Flash Report!
PNP CIDG ipinasubpina ang ilang coach ng Ateneo de Manila University, mga players at humirit ng lookout order laban sa mga binansagang persons of interest. Edniel Parosa sa detalye. Edniel. Lakay, humirit ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO itong PNP Criminal Investigation and Detection Group laban sa ilang persons of interest kaugnay ng pagkasawi ng Ateneo basketball players na sina Rene Bartibornia at Tibain Adili. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Borico II, formal nilang hiniling ang ILBO sa Department of Justice kahapon pa, Hunyo 10. Kasama sa hinirito ng lookout bulletin ay ilang coaching staff members na kinibibilangan ng isang foreign national. Tumanggi man si Morico na pangalanan nitong foreign national ay maugunitang isang American New Zealand national, ang Blue Eagles head coach na si Coach Tab Baldwin. Pakinggan natin ang pahayag ni General Morico. We requested one from the Department of Justice to prevent certain persons of interest from leaving the country. One of them is a foreign national. That's why. Coach. So it will be. You will be updated. What I can say right now is we have requested from DOJ, aside from the subpoenas that we have issued. Sabi ni General Morico dito sa Camp Crame, Lakay, nasa 20 katao, kabilang na ang ilang mga manlalaro at mismong coaching staff na present sa pinangyarihan ng team building sa isang resort sa Dipaculaw, Aurora. Ang kanilang ipinasabina o ipinatawag at inaasahang haharap dito sa araw ng Lunes, Hunyo 15. Kabilang sa mga alamin ng PNP CIDG ay kung sino ang may criminal liability sa mga nasa likod utak ng naturang training. Ako si Edniel Parosa, Razor H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat Edniel Parosa at nagpapabot din tayo ng pakiramay sa pamilya ng mga namatay na basketball players ng Ateneo de Manila University. At bago ang mga reports, standby Let Narciso mula sa Malacanang. Standby Raymond at Paz, ano ang latest sa Senado? Standby man ang Milk Rigunan. Abay, mamigay muna tayo ng aguinaldo, Miss Thea, sa ating Kring Kring Panalo Promo. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! At sino ang natawagan ni Kring Kring, Miss Thea? Kababayan ko na naman, Lakay. Si Kuya Freddy Hipona ng Nagilian, La Union. Ilocano da ito. Ayan. Si Manong Freddy. Ayan. Tigasan ka po sa Nagilian, Sir Freddy? San Antonio po. Malayo yun sa Ortiz, sa may Rimando? Malayo? Medyo malapit na po. Malapit-lapit lang. Karuba na lang. Karuba. Dahil alam ko, taga La Union ito magaling sa current events itong si Manong Freddy. Yes. Ayan. Mga teachers natin, mga Ilocano, magagaling. Of course. Ayan. Ang tanong ko, Freddy, ha? Ayan. Tisalud-sulod keng kakat anya iti isineselebrar tayo. Iti June 12, into nubigat. Independence Day. Ang galing mo talaga. Ang Coach Jay Banger. Congratulations, Freddy Hipona. Ayan, itinagilian La Union. Naglaing kamatgayam. Ayan. Congratulations. Congratulations, Freddy. At bago ang report ni Miss Let, abay babatiin ko na itong nakikinig at nanonood sa atin ngayon, Miss Thea. Diyan sa Caridad Sur, Matalum, Leyte. Abay, nagpapeno na emperador tsaka meron daw pinapaitan.
Dahil birthday ni parang Alex Garcia. Wow! Parang Alex Garcia, happy birthday. Abay, batang-bata, 78 years old. At binabati na kayang dating girlfriend, si Maring Lolit. Ayan. Si Derby, Dr. Kitin, Myrel Paeng at Mika. At happy birthday din kay Sister Sheila Cadelinia ng Tao Lambda Kappa Fraternity Sorority. Ba, lapat o yan sis. O nga pala ha, at sa mga taga-TLK, happy 72nd anniversary. Aba, ang lupit naman ng kanilang celebration anniversary, Miss Teya, ha? Abay, gaganapin lang naman dyan sa Shangri-La Hotel Makati. Ay, simple lang. Simple lang. Parang hindi Ilocano ang Grand Chancellor, ha? Hindi nakarumit lakay. Ayan, congratulations sa mga kapans, mga brothers and sis. At happy birthday din kay... Ito, nakikinig din sa atin, nanonood pala, ha? Hello po. From Perth, Australia, Miss Teya, ha? Si ating Lourdes Andrada ng Perth, Australia. Aba, binabati ka natin boyfriend na andito sa Manila. Ayan, si Kuya Ador at mga apo. Ayan, happy birthday daw ating Lourdes with love mula kay Kuya Ador. Eto rin, abay, taga-Russia ito, ha? Ayan, mistisong Ruso. Ayan, happy birthday kay Oriental Guide, very worshipful, Attorney Vladimir Putin Pelaes Momo. Ba? Awig ba sila lakay? Aba, malapit-lapit na. Ayan. Ayan, kaya lang mas malugo ang book nito kaysa kay Vladimir Putin. Ayan. Buti naman. Happy birthday Kuyang Amir, binabati ni Kuyang Ador. At happy birthday din kay Major General Richie Posadas ng PMA Class 90. At siyempre si Brad Fidel Calban, aba, the triple celebration pala ang mga kapans bukas, ha? Brad Fidel Calban ng BIR, ayan, binabati ng mga kapans. At si Kuyang Boots Pascubilio ng Olongapo. At si Mr. Kleng Campanilla. At of course, belated happy birthday pa rin kay Attorney Rina Seco na hindi pa natin nararamdaman ang kanyang blowout. At of course, yung pamangkin natin, birthday pala, ha? Happy birthday! Si Rowana Adeline Nicolas. Ba? Happy birthday, Rowana, isang medical student, Miss Teya. At binabati ni Daddy Navy Captain Ruel Nicolas ng Katimugan Shrine Club. Happy birthday, Rowana. At narito na ang detalye natin mga balita. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay happy trip, comrade. Ba? From Russia with love, ha? Iniutos ang mabilis na investigasyon sa pagkamatay ng dalawang student athlete. Dalawang basketball player ng Ateneo de Manila University. Arrest number 14, Let Narciso. Let please come in. Lakay ni Teya, nagpaabot ng pakikiramay ang Malacanang sa mga naulilang pamilya ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Pierre Castro na nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang investigasyon sa pagkamatay ng dalawang student athletes ng Ateneo de Manila. Ayon kay Castro, pinatitiyak ng Pangulo ang mabilis na aksyon at investigasyon ng law enforcement at gaya ng ginagawa sa ibang kaso. Sa pananaw ng palasyo, hindi maganda ang naging resulta ng training kaya nauwi sa trahedya at namatay ang dalawang estudyante. Pero nilinaw ni Castro na hindi maaaring agad husgahan ang nangyari, kaya mahalagang maimbestigahan para malaman ang katotohanan. Narito si Yusek Castro. Ng agarang pag-iimbestiga rito dahil hindi po naging maganda ang naging resulta ng sinasabing training. Of course, hindi po natin kailangan i-preempt or mag-prejudge dito. So, kailangan po talaga ng agarang investigasyon. Si Palace Press Officer Claire Castro. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Yes, Akay? Comrade, ayan, nakasama ka ba sa biyahe sa Russia? Oo nga. From Russia with love? Mag-Moscow ka ba? Nabunot ka ba? Hindi lakay. Ang Ganon. kasi ng biyahe niya, June 17 to 18. Mag-overnight lang si Presidente doon. Sobrang quickie naman, lakay overnight. Oo nga, ang bilis naman. Bakit? Oo, lakay. Oo, kailangan niya lang talagang mag-high. Pumunta doon para sa dumalo doon sa ASEAN-Russia Commemorative Summit bilang chairman ng ASEAN. So, hindi magtatagal sa ASEAN Summit. May meeting ba sila ni Comrade Vladimir?
Wala pang detalye ang Palasyo Lakay, ang DFA daw mag-a-announce niyan kung sakali. Abay, dapat sana man ang biyahe sa Nandun na Russia rin kung- lang, oo, Lakay, no? Pumunta na Hindi lang makausap dun, si di ba? Comrade Vladimir Putin. Abangan natin, baka naman. Ayan, at magpapalitan pa tayo ng may Souvenirs trade ba? agreement. Uy, oo. Ayan, palitan ng emperador at saka vodka. Totoo. Hindi, maganda rin yung mga train nila doon. Sa bagay, meron tayo sa JICA Oo, Lakay. Japan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Ang presidente ba hindi na pupunta ng Mindanao? Kagagaling niya lang doon Lakay. Basta okay. ang direktiba ay yung mga kaukulang ahensya ay tuloy-tuloy Lakay yung pagtugon sa pangailangan ng ating mga kababayan doon. Sa bagay, andun na sina Manong Speaker Boji D at ilang senador. Correct. Ayan, Senator JB, Senator Erwin, Mga Gatchalian block, Lakay. Gatchalian. Ayan, sino ba yung kasama nilang punta ng Sarangani? Ayan, malalaman natin sa report ni Manang Milky mamaya. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Comrade Let Narciso. Balik sa inyo Lakay, Cristea. Samantala, reconstruction ng mga nasirang infrastructure dahil sa lindol, prioridad ng Senate Majority ayon kay Senator Sherwin Gatchalian. I-detalye mo balitang yan, RH28 Raymond Paas. Raymond. Mr. Mayor, nakapamahagi na ng tulong ang grupo ng New Senate Majority sa lalawigan ng Sarangani at General Santos City na matinding tinamaan ng malakas na lindol. Ito ay sa personal na pagtuo doon ni na Acting Senate President Sherwin Gatchalian, Senador Juan Miguel Mig Subiri, Senator J.D. Hercito at Senador Erwin Tulfo. Kasama sa kanilang dala ang tig-isang buwang sahod ng mga senador sa majority. Tinanggap sila doon ni Sarangani Governor Roel Pacquiao at Mayor Lorelai Pacquiao ng General Santos City. Ayon kay Gatchalian, ang kanilang pagtungo doon ay upang iparating ang pakikiramay ng buong Senado sa mga namatayan at makita ang lawak ng pinsala at kung ano ang mga dapat na priority. Pakinggan natin si Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Kasama namin yung ating bagong Finance Chairman si Senator JB para magkaroon ng assessment at titignan natin kung ano yung mga available funds para magamit kaagad sa reconstruction at malagay rin sa 2027 budget kasi papasok na rin yung budget. Opo. Sir, nakita nyo paano po kung i-describe ho ninyo yung mga nakita ho ninyo, sir? Nakakalungkot dahil yung bagong pier na bagong gawa para sa economic development ay nasira kaagad. At dito natin makikita na importante talaga yung mga infrastructure natin ay kayang mag-withstand ng mga malalaking earthquake. So isa rin yan sa mga titignan natin yung ating building code at kasi dito si Senator Zubiri galing Mindanao at nasabi nga niya sa amin madalas magkalindol dito. Importante ma-review rin yung building code natin. Pangako ng kanilang grupo ay tutulong sila sa reconstruction ng mga nasirang mahalagang infrastructure projects gaya ng mga tulay, kalsada, ospital, pier at mga eskwelahan. Itong pangunahing tungkulin ni Senator J.D. Hercito bilang bagong talagang chairman ng Senate Committee on Finance. Narito si Senator J.D. Hercito. Bali ito initial na relief operations pero kaya kami nandito ay mas importante para sa ating yung rehabilitation phase. Lalo na nabanggit ng ating acting president yung rehabilitation mga basic infrastructure kaya nga kinausap namin sila governor, sila mayor, lalo na yung mga tulay na ito yung kaya isolate yung gland at iba pa ay yan ang gusto natin malaman para makabalik sa normal na pamumuhay kanya. Kaya dito kami. Nagkataon na sa kanilang pagtungo sa General Santos City ay dumating din doon si House Speaker Faustino Boji III dala ang tulong mula naman sa Kamara de Representantes. Ito si RH Fuente, Raymond, para sa DZRH, Mayor. Nagpang-abot ba sina Speaker Boji at sina Acting Senate President Win Gatchalian, Mig Subiri, Toto itong isa. Senator JB Hercito, parang high school. Hindi tumatanda ba, Lakay? Parang schoolboy na bagong gupit, tsaka naka-t-shirt lang. Ayan, at tsaka Erwin Tulfo. Ayan, nagpang-abot ba sila dyan at nagpalakihan ba sila ng donasyon? Abuloy?
Meron akong pinadala kaninang larawan niya, nagkamayan pa yung dalawa. Ganon. GB at ni Acting Senate President Gatchalian at yung kanilang grupo dahil nagkasalubong sa bahagi na ng General Santos City Day na unang pinuntahan nila yung Sarangani dahil doon nga yung pinakamalupit na tinamaan. Pero siyempre maliban dyan ay lumipat sila ng Jensen. Doon nila nakasalubong si Speaker Boji D. Mayor. Ang malaki din ang dala ni sabi nga na pagkakabanggit ay malaki din ang dala ni Speaker Boji D. Dahil mas marami sila sa Kamara ngayon. Sige, Madaming baon. Malaman natin kay Manang Milky mamaya kung gaano kalaki ang donasyon ng mga kongresista dyan sa Sarangani. Teka muna, itong governor dyan na Pacquiao, ano ba to? Kapatid ni Senator Manny Pacquiao o kapatid ba niya o pinsan? Kapatid niya, Mayor, yung Governor Roel sa Sarangani. Hipag naman niya si Mayor Lorelai ng Jensen. Pacquiao pala yung mayor ngayon sa Jensen, ano? Yung Lorelai, iba yung Lorelai, maalala niyo yung nag-boxing din na kapatid nilang si Bobby. Yun ang asawa. Yun ang asawa. Asawa ni Bobby Pacquiao. Pero teka muna, marami nagtatanong, Raymond, bakit missing in action si Idol, si Pacman, Manny Pacquiao, asan ba siya? Di ba nandun sa US, nagtitraining na yun? Nasa Amerika, kaya pala, ayan. Okay nga, Rod. Ayan, maraming salamat, Raymond. Banggitin ko din lang, Mayor, na habang ang grupo ng majority ay nag-iikot, ay nauna na rin sa Jensen at General Santos City itong si Senador Christopher Bongo at yung magkapatid, kasabay niya doon ang magkapatid na Senador Alan Peter Cayetano at Senador Pia Cayetano. Si Senator, di nila kasama si Bato? Awan? Si Robin Hood, wala din. Ayan, si Robin Hood. Ayan, tsaka si Marcoleta. Ayan, awan damit. Marco Maleta. Ano ba? Dudulas. Awan daya? Hindi ko, wala pang nilalabas na tungkol kay Senator Robin. Basta yung ipinakita niya nung nakaraang araw, meron siyang isinosobre na ipamimigay daw sa mga biktima ng lindol. Pero hindi ko alam kung nadala na doon sa Mindanao. Pinakisuyo na lang ba? Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Ito si RH20, Raymond Abbas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaas. Samantala, sandali namang Manang Milky Rigunan. At itong nanonood sa atin, avid listener din natin, Miss Teya. Wow, maraming salamat. Birthday din pala niya ngayon. Happy birthday! Si Attorney Nelson Borja ba? Magaling na abogado to, ha? Isang criminal lawyer itong si Attorney Nelson Borja. Ayan. Batang-bata pa itong si Attorney Nelson Borja. Ayan. 40 plus. Ayan. Gusto ko yung plus. Ilan yung plus sa 40? 40. Ayan. 40 plus 40. Bagets. Hindi naman. Debutante lang. Plus 30 yata. Debutante. Happy birthday, Attorney Nelson Borja, sir. Ayan, long time no see. Acting Senate President Win Gatchalian at Speaker Faustino Boji D. III nagkita-kita, nagpang-abo sa Sarangani Province sa pag-assess at paghatid ng tulong sa mga nasalanta ng lindol sa Mindanao. Arrest number 12 ba ng Milky Rigunan? Please come in, Milky. Lakay at Teya, naging mainit ang pagkikita ni na Acting Senate President Win Gatchalian at House Speaker Faustino D. III na magkasama sa Sarangani Province. Kapwa binisita ni na Gatchalian at D. ang Sarangani Province at upang manasalanta ng 7.8 na lindol sa Mindanao. Layo nito na personal na makita at ma-assess ng pinsala ng lindol at makapaglaan ng pondo kapag tatalakay na sa 2 kapulungan ng Kongreso ang 2027 proposed national budget. Nang magkita, sinabi ni Gatchalian na magkita tayo sa SONA. Ibinida ni Gatchalian na dati sila magkasama ni D noong 12 Congress nang siya ang kinatawa ng 1st District ng Valenzuela mula 2001 hanggang 2004 at noong 2013 hanggang 2016 sa ilalim naman ng 16th Congress. Narito si Acting Senate President Win Gatchalian. Partner, looking forward to working with the House of Representatives. Galing rin ako sa House for 2 terms at eto, matagal ko ng kaibigan to.
2001, magkasama na kami ni Speaker Boji, kaya excited ako makatrabaho. Pagkita tayo sa Sona. Dito tayo, Sona. Thank you. Alright. Thank you. Mawin na ako. Oh, thank you. Samantala sa ngayon, umaabot na lakay at teya sa 9.29 million pesos ang nalilikom na donasyon ng Kamara mula sa 139 congressmen. At inaasahan na madadagdagan pa ang mga kongresista makikisa sa release drive ng Kamara. Ako si Newt. Manamilki Rigunan. Manamilki. Ang dami ng mga congressmen na 300 plus, bakit 9 million lang? Hindi pa yung kompleto lakay siguro. Ang kakermet naman, dapat sinabayan yung mga senador na isang buwan ng sweldong i-donate. Baka walang lakay, mababaw ang banga. Baka lang lakay at teya. 139 sa ngayon. Madadagdagan pa yan. 13 ang nag-donate pa lang. 139 million. 139 congressmen. 139 pa lang bilang nung lakay. Bakas-bakas. Hindi, 9 million yung sa Yung amount, total amount. Yung amount. Oo. A total of 9.29 million sa ngayon mula sa 139 congressmen. Nako. Manipis ba lakay? Wala. Pero baka umabot ito lakay at teya ng siguro mga more than approximately 200 plus o sabihin mo na 300 plus magdo-donate naman daw sila. Wala. Payat. Payat? Wala sa katiting ng malitang diniliver yan sa Forbes Park ka. Ano ba? Kulang sa isang maleta? Yan kulang. Manipis. Hindi ka pala kay Teya. Tuloy naman ang release drive ng Kamara. Tuloy-tuloy. Baka naman pwedeng hingan din ng donasyon na ang trilyonaryong Undersecretary Roberto Bernardo. Sinasaldi ko. Ayan. Hindi pwedeng nga ng donasyon ng mga yan. Diskaya. Ayan. Naka-freeze na yung mga assets nila lakay. Oo. May kaso na lakay. Yung freeze order pala, 90 days lang pala yan, Manang Milky. So after 90 days, marirevert na agad, pati nang magalaw. Yun ang sabi ng isang lawyer sa akin. Baka naalis na yung freeze order. Pwede na sila makapag-donate siguro. Sige, di balit. Kausapin ko si Attorney Cornelio Samaniego III. Ayan. Tapos? Hingan ng donasyon si Carly Diskaya, Sara Diskaya. Tayo, ayan. Tignan natin kung gaano sila kagalante. Ayan. Kung kahit na 1/4 ng maleta. Ayan. Okay nga, Ruth. Maraming salamat, Manang Milky. Maraming salamat sa kay Teya. Ako si Newt Tribuna nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Si Tina Nolasco. Hirit na Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban kay Ateneo Head Coach Tab Baldwin natanggap na ng Department of Justice. Idetalye mo balitang iyan, RH9 Manila girl Tina Nolasco. Tina? Miss Thea, natanggap na nga ng Department of Justice o DOJ ngayong araw ang hirit na Immigration Lookout Bulletin Order ILBO laban kay Ateneo Head Coach Tab Baldwin. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, mula ang naturang request sa PNP-CADG at kay Attorney Israelito Torjon na tumatayong abogado ng isa sa Ateneo basketball player na nasawi na si Rene Baterbonia. Pagtitiyak naman ng DOJ, sasailalim sa parehong proseso at pamantayan ang naturang ILBO request. Gaya ng ibang natatanggap ng ahensya, nilinaw din ni Martinez na ang pagpapalabas ng ILBO ay hindi nakadepende sa nasyonalidad. Maaari niya itong i-apply sa sinumang individual na sumasa ilalim sa investigasyon sa Pilipinas basta sumunod sa mga naangkop na tuntunin at requirements. Ito, si RH19 na Nolasco para sa Leader Age. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina Nolasco. Habol natin ang isa pang report mula kay Edniel Parrosa, Misteya. Philippine National Police magtataas ng full alert kahit walang valid threat sa araw ng kalayaan. Idetalye mo balitang yan, RH52, Edniel Parrosa. Edniel. 4 na minuto na lamang lakay at Misteya ay itataas na ang full alert status sa buong bansa simula alas 5 ng hapon hanggang bukas, Hunyo 12. Ito'y kahit batay sa pahayag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., wala namang natatanggap na validated threat ang pambansang pulisya para sa araw ng kalayaan. Kaugnay pa rin ito magpapakalat ang pulisya na higit sa
70,000 tauhan upang bantayan ang mga wreath-laying activity, parada at iba pang public gathering sa Kapuluan bukas araw ng Biyernes. Kasama sa misyon nila ang matiyak na ligtas ng seguridad sa Malacanang, Senado, Kamara at iba pang mga vital installation. Ano't ano pa man tiniyak ni Nartates ang kahandaan ng hanay para sa pambansang okasyon. Una nang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na lagi namang may banta sa seguridad pero itinuturing na critical date ang Hunyo 12. Sa iwalay namang panayam kay Armed Forces Chief of Staff General Romeo Brawner Jr., kanya binanggit na sineseryoso ng militar ang kahit anong ulap ng security threat. Sa katunayan, nakabantay man ng AFP at may nakikita ng social media posts kaugnay na sinasabing planong paglusob sa Malacanang bukas habang patuloy silang nakikipag-ugnayan sa mga kaukulang law enforcement agency. Ako si Edniel Parrosa, Rizal-Rich, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Sana naman walang gulo-gulo. Sobra naman na. Ha? Standby sa ating mga reports. Uy, standby Angelica Cosme. Ayan. Aba si Jody Santa Maria, Miss Thea? Yes, lakay. Bridesmaid daw sa kanyang ex na si Pampi Lacson. Eh, kasi nga At friends sila Iwamoto. nung ni Iwa. That's why. Hindi ba siya nasasaktan? Wala na Wala eh. nang hurt feelings. Oo. Ayan. Naka-move on na sila parehas. Love na lang. Yes. Ayan. Parang ito, itong mga nanonood sa atin sa Paway Ilocos Norte, Miss Thea, ha? Abay. Love din sila. Ayan. Oy, Alam mo kung bakit? abaya. Ang mga 42nd wedding anniversary. Uy. Ayan. Ni Pinisan. Ayan, si Teacher Josie Macalma Galindo at Valentino Galindo. Ba? May celebration daw dyan sa Barangay San Blas sa Paway Ilocos Norte ngayon. Aba, may pamiki daw sila. Ayan. Nag-iwasan. Sika. Congratulations, kayong Val at insan Josie Macalma Galindo. Babalikan natin lang pa mga reports. Oras, Miss Thea. Alas 4:58. This will be a very important championship for us because this would be the first international Sambo event to be hosted in the Philippines. I also want to make this hosting for the championship success and a very good experience for everyone. I foresee that Philippines will do phenomenally well in this championship. Phenomenally well. Hi, I'm Sydney Sita Conchan, your Asia Sambo Queen. I'm ACF, a national team member. Hello, I'm Suresh, Secretary General of Sambo Union of Asia and Oceania. Watch our exclusive interview for DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Bayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
Break time! Balikan natin ang mga reports pero standby James at Angelica Cosme. Abay-batiin din natin ito Sister Miss Thea at nanood din sa atin na Uy. From Bohol with Love. Hello, Ayan. hello. Di ba nakarating ng Bohol ako? Ganun ba? Parang Boracay din dyan. Ayan. Congratulations kina Romela Cabanela. Ayan. At congratulations sa Suzuki 3S Shop HMAC Tubigon Bohol. Ang kanilang president si Ma'am Mary Ann Chu. Ayan. Sa kanilang grand opening ng motorcycle dealer sa Bohol. Congratulations. Ba, tinatanong kung ano daw ang gusto nating pasalubong. Miss Thea, sabi ko, uwi mo ka ng tarsier. Yun nga pre. sasabihin ko, Ayan. tarsier eh. Mini-me. Ayan. Oo, ito yung mga taga-Paway. Ayan, kina Kayong Val. At binabati natin si Kuyang Hector Briñas ng Laguna. Sa ating mga reports mula sa Middle East, Miss Thea. US Defense Department unang tatargetin ang key facilities ng Iran kasunod ng iniutos na retaliatory attacks ni Trump. Idatay mo balitang yan, James Galanga. James. Balita mula sa Amerika, matapos ang utos ni US President Donald Trump na magsagawa ng retaliatory attacks laban sa Iran, matapos umunoy pabagsakin itong isa sa mga helikopter ng US sa Strait of Hormuz. Unang target ng US military ang ilang air defense, surveillance radar at ground control facilities ng Iran malapit sa Strait of Hormuz, kasunod din ng muling pagkabigo ng magkabilang panig na magkasundo sa isinusulong na peace agreement. Ayon kay US Defense Secretary Pete Hegseth, kung nais umano may paglaro ng Iran sa larong gusto nila, gaya ng paggamit ng bomba, ay dito tatanggi sa hamon. Narito si US Defense Secretary Pete Hegseth. What we do tonight are going to advance our military interests and also enhance our diplomatic position. Samantala, muli namang isinara ng Iran ang Strait of Hormuz matapos i-anunsyo na Islamic Revolutionary Guard Corps Navy o IRGC na pinabagsak o hinarang nitong dalawang barkong ilegal umanong dumaan sa nasabing mahalagang oil passage point. Anila, ang hakbang na ito'y kasunod ng umunoy panibagong banta sa seguridad ng Iran, lalo na matapos maglunsad ng retaliatory attacks ang Amerika laban sa kanila. Habang sa iwalay na ulat, kinumpirma naman ng US military na patuloy pa rin ang tensyon sa reyon, bagamat iginit itong walang napinsalang US warship sa mga naganap na sagupaan sa Strait of Hormuz. Ito si James Galangan ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, James Galange. Ayan, astig din yung kanilang Defense Secretary sa Amerika, Miss Thea, ha? Ayan, malakas ang dating. Ayan, malakas ang arrive. Matapang din. Oo, dating vlogger. Ngayon Defense Secretary. Kita mo nga naman, di ba? Kailan ba ang kasal ni Pampi Lacson at Iwamoto? Yan. Alamin natin sa report lakay na ito kasi nga si Jody Santa Maria, bridesmaid sa kasal ng ex na si Pampi Lacson at Iwamoto. Di ba may anak sila ni Pampi Lacson? Ayan. Gagawing ring bearer kaya? Hindi, binatilyo na. Binatilyo na ba? Ano na siguro part na ng entourage. Di ba? Pala desisyon tayo. Sasakalin si Pampi. Oo, pagka ikaw, daddy, ha? Mais ka. Ito tayo balitang yan. Inuwanan mo si mami, ha? Wala nang ganun lakay. Okay na sila. Ito tayo mabalitang yan, Angelica Cosme. All's well that ends well talaga para sa mag-ex na Jody Santa Maria at Pampi Lacson. Ang aktres kasi magsisilbi pang bridesmaid sa kasal ni Lacson at ang longtime partner nitong si Iwamoto. Ikinwento ito ni Iwa sa isang interview kay King of Talk Boy Abunda kung saan na kumpirma ring 2028 pa raw magaganap ang kanilang wedding para niya makapag-ipon-ipon muna. Si Jody, isa raw sa mga unang nakaalaw na mag-propose si Lacson sa kanya noong Pebrero sa Japan. Ayon nga sa Starstruck alumna, marahil laging madali para sa kanila na maging magkaibigan, gayong hindi naman daw siya ang dahilan ng hiwalayan ng dalawa. Taong 2005 na ikinasal si Jody Santa Maria kay Pampi Lacson at may isa silang anak, si 30. Ngunit taong 2011 na maghiwalay ang mag-asawa at makalipas ang 13 taon o 2024 nang inanunsyo ni Jody na annulled na ang kanilang kasal. Habang mayroon namang dalawang anak si Pampi Lacson kay Iwamoto.
At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Akala ko si Iwamoto ang sumulot kay ano? Kay Jody. Sino? Hindi ko lang alam ganun ba? Lakay. Oo. Artista rin. Baka hindi. Tsaka baka irreconcilable differences. Cute naman ex-bridesmaid. Diba? Congratulations. Kailan ba ang kasal? Parang next year, Lakay, mag-ipon-ipon pa. Akala ko unahan pa si Sister L. Uy, malapit na rin pala siya. Next year pa pala. Kay Sister L, may countdown na ako 10 days na lang. Manunungkit ka na sa alkansya, Lakay. Congratulations sa mga June bride. Yes. Ayan. Ang kinakasal ng June, Favorite month. Yeah. For richer or poor. At, sabi ng ating business correspondent, Mr. Michael Ismaygay. How much, Lakay? Para sa mga itinatagong mga dollar dyan. Ayan. Parang ako na itinatago yung bigay sa akin ng aking classmate sa Australia. Pero US dollar binigay si Melandrina Pagaraga na go. Ang palitan ng dollar ngayon, Miss Taya. How much? 61 pesos and 35 centavos per US dollar. Same as yesterday, Lakay. Tumatadag ang piso ng 4 centavos. Ayan. Uy, tumatagtap. 4 cents. Ayan. Pwede na, kaysa wala. 61.39. At yan ang kabahan natin palatuntunang break time. Ako si Deo Macalma. Ako naman po, Teo Petro Corpuz. Happy weekend. Ayan. Weekend. Pero bukas Thursday pa pala. bukas yung Ayan, Lakay holiday kasi. Long weekend. Kabalansyadong balita, susunod na Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Oras sa most worshipful Roland Paulino. Dr. Ruel Aguila. Alas 5:09. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Falcon. Amoy nakaka-joyful. Now we are unboxing MX Sweet Coffee.
Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kung ating titignan, natural o likas na sa atin ang sumulat. Bata pa lamang tayo ay tinuturuan na tayong sumulat upang mas madali nating masabi ang mga gusto nating sabihin at syempre upang matuto na rin. Ngunit sinasabi ng mga eksperto, ang simpleng pagsusulat pala ay isa na ring matatawag na therapeutic activity kung saan isang paraan para ito para mailabas ang ating stress at paraan rin para alagaan ang ating mental health. Sa pag-aaral ni Madeline Schoffel at mga kasama nito, sa 76 na family participants, 85% ang nagsasabing nakatutulong ang pagsusulat sa kanila upang matanggal ang kanilang stress. At 59% naman ang nagsasabing itutuloy nila ang gawaing ito. Ayon naman kay Dr. Sarah Benz, isang occupational therapist, may 4 na pangunahing benepisyo ang makukuha sa pagsulat at paggawa ng journals. Una, ang pagsulat o paggawa daw ng journal ay maaaring makatulong sa paggamot ng ating depression. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagsulat partikular sa pamamagitan ng expressive writing ay makatutulong sa pag-alis o bawasan ang sintomas ng iyong depression. Pangalawa, sa paraang pagsusulat ng mga positibong aspeto mo, pagsulat ng iyong kwento at past experiences, at pagbuo rin ng mga positibong pananaw mula dito, ay maaari na bawasan ang sintomas ng iyong anxiety. Ito ay tinatawag na positive affect journaling. Pangatlo, ang pagsusulat at paggawa ng journal ay maaaring bawasan ang sintomas ng may mga post-traumatic stress disorder o PTSD o yung mga taong may mga traumatic experiences at iba pang mental disorder. Panghuli, maaari rin itong i-improve ang ating tinatawag na self-distancing o ang abilidad ng isang tao na makapagmuni-muni mag-focus sa mga nakalipas na mga emosyon, labis na iniisip at pangyayari. Pagbibigay din naman ng mga eksperto, maraming pamamaraan para maging epektibo ang iyong pagsusulat. Ngunit nakadepende pa rin ito sa compatibility ng coping mechanism ng isang tao. Kaya naman, sa simpleng pagsusulat ng ating journals, mas matututunan nating i-appreciate ang ating sarili at success sa ating buhay. Mailabas ang ating mga saloobin na hindi natin kayang sabihin at maging instrumento rin ito upang tayo ay manatiling emotionally stable. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.